Paki-unmute. We're ready na po tayo sa ating pong worship service. Hello, magandang umaga po sa bawat isa. Naririnig po ba ako? Yes po. Okay, salamat Loud and po. clear. Okay, thank you. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ito ay araw ng ang Panginoon para siya ay ating sambahin. Bago po tayo magsimula, akin muna pong babasahin ang sinasabi po dito sa awit. Sa awit 100. Sabi po dito, ito ay awit ng pagpupuri. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Purihin si Yahweh sa pagkabasa ng kanyang salita. At tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Although Lord na ulan, but kami ay nagising na may kalakasan, kami ay ibinangon mo Panginoon upang kami ay magbigay ng pagpupuri, pagsamba, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Lord, this is the day that you have made. Kami po ay dapat na lumapit sa iyo at sa iyong dakong kabanal-banalan. Lord, make us worthy. Cleanse us, Lord, from all our wrongdoings. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa iyo, laban sa aming kapwa. Lord, all the things that we have done wrong sa aming isip, maging ito sa aming mga actions, maging ito, Panginoon, ay sa aming pagsasalita. Lord, minsan hindi namin namamalayan o we're not intentionally doing this, but nagagawa po namin ito, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat sa aming paglapit na ito sa iyo this morning. And Lord, kung may nakita ka pang karumihan, Lord, sa bawat isa, tanggalin mo po ito, Panginoon. Maging ang mga balakid, Panginoon, sa pagsamba na ito, ay tanggalin mo rin po. Winawaksin namin ito sa pangalan ni Jesus. At ang lahat, Panginoon, ay maging makapagpuri sa iyo ng may kabanalan, Panginoon. And you will be blessed, Lord, as we worship you and give you thanks. Lord, we thank you again sa umagang ito. At nawa, Panginoon, ang aming pagpupuri at pagsamba ay tunay na makarating sa iyong sinapupunan at kami ay ayuring mapagpala at ang bawat isa ay mapagpala, Panginoon, sa umagang ito. We also, we entrust unto you all the participants, all the instrument, maging ang pagkanta, Panginoon, maging ang pagbasa ng salita, maging ang mananalangin, maging ang magsasalita, Panginoon, na gagamitin mo sa aming kalagitnaan. Bless them, Lord. Empower us, O God, upang, Panginoon, hindi lang namin naririnig ang iyong mga salita, but sabi mo, Panginoon, sa Joshua, na aming meditate ito day and night. At ang aming at hindi lamang, Panginoon, makikinig kami, kundi aming isa sa pamuhay upang kami ay may pagpala mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito at inaming tinatalaga sa iyo ang pag-awit, ang pagsamba at papuri at pasasalamat sa iyong pangalan lamang, Jesus. Ito po aming dalangin in Jesus' name. Amen. Okay, tayo po ay makakarinig at tayo po ay mag-join sa pag-awit ng ating kapatid na Jonah, and she will be leading us in singing. Tayo po ay makiawit. Good morning, church. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa atin. Yes, samahan nyo nga po ako sa pagkanta, pag-awit.
in giving thanks to our God this morning. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and His name will be praised today, this morning, by our church, by Phil and Zed, by anyone who is listening and tuning in with us today. So, sabahan niyo po ako kahit po nandyan po kayo we are in our own houses and our own spaces. We are united through Spirit, and samantalahin po natin yung pagkakataong ito. And yeah, let's honor our God today. All creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. All to you, oh God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear and all may see. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. And sing, holy is the Lord. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your
presence, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. The glory of your name. Yes, Lord God, we are singing today that your glory, Lord Jesus. We thank you for this time you have given us to worship you, Lord, to give thanks to you sa umagang ito, Lord God. We thank you for everything that you have done for us, for everything that you are to us, Lord Jesus. We are so grateful to have you in our lives, to call you our Father, to be in your presence every day, Lord God, especially and particularly this morning, having fellowship with you, with our fellow brethren, Lord God. Napakaganda pong time na ito na binigay niyo po sa amin, Lord God. And we don't want it to go to waste, Lord God. We want to use this time to be devoted to you and to worship you through music, Lord God, to worship you with all of our hearts and to profess, Lord God, your name, to declare your glory over us, Lord Jesus. We thank you. We thank you for what you have done for us, Lord God. You set us free. You rescued us. You gave us life. You opened our eyes. You entered our heart and you've set us apart. We love you, Jesus. Let's sing our next song. Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you, Jesus. Set me free. Christ, my Savior, rescued me. Take this life delivered, a vessel of your love. Holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. Set me free. Christ, my Savior, rescued me. Thank you, Jesus. Set me free. Christ, my Savior, rescued me. Let's sing You've Given Me Life. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You
set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Let's sing the next song. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Sing that again. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Let's sing all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are
these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Yes, Lord, you are truly great. We honor you this morning. We give praise to your name. We lift your name up high. We worship you. We thank you for this time of worship, for gathering us, Lord God, to sing praises to you, to sing these songs and offer them up to you, Lord God. We thank you once again. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Pangunahan po tayo sa panalangin ng ating kapatid na Vicky. Nandyan po ba ang kapatid na Vicky? Oh, Hello. Hello po. Yan. Pasensya na po, nahuli ng tayo na po manalangin sa umagang ito. Lumapot po tayo sa presensya ng ating Panginoon Hesus. Muli, O Diyos, salamat po sa araw na iyong ibinigay sa amin para kami, Panginoon, ay makapagbigay sa iyo ng papuri at pasasalamat. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Salamat sa panibagong buhay, kalakasan, hininga na iyong ibinigay sa aming lahat, O God. Salamat sa mga pagpapala, biyaya, Panginoon, katagumpayan, O God, katugunan sa lahat ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoon. Meron kaming Diyos na patuloy na gumagabay, umaalalay at tumutugon sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na nagbibigay ng comfort sa panahon ng aming kabalisihan sa aming mga buhay, O God, at nagbibigay katugunan sa panahon ng kami mayroong mga alalahanin sa buhay. Salamat, O Diyos, dahil muli kami, O Diyos, ay bagamat sa Zoom ay nagkakatipon para bigyan ka namin ng kapurihan, mag-aral, matuto ng iyong mga salita sa aming mga buhay, O God, at sabi nga ay maging kalakasan ang aming mapapakinggan, O God, ng aming mga kaluluwa. At ganun din, Panginoon, salamat po sa magtuturo sa umagang ito, O God, na sa aming pastor na si Pastor Jojo, O God. Tunay nga, Panginoon, na puspusin mo siya ng iyong banal na espiritu. Itago mo siya sa iyong likuran. Ikaw po ang aming makita. Ikaw ang magsalita, Panginoon. Gamitin mo ang kanyang labi, O God, upang ang lahat ng aming mapapakinggan ay tunay nga merong kapangyarihang dumaloy sa bawat puso ng bawat isa, O God. At kung ano man po yung mga alalahanin ng bawat isa, hayaan mo, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong salita
ito, O Diyos, ay gumaling, maging maghilo ang Panginoon. Kung may kalungkutan man, Panginoon, na nararanasan ng mga bawat isa, kung merong kagulumihanan, O God, o merong mga alalahanin sa buhay, hayaan mo ang iyong salita, O God, ang siyang maging gamot sa lahat ng uri ng mga problema ng iyong mga. At salamat po sa buhay ng aming pastor na si Pastor Jojo. Tunay nga, ikaw po ang magre-reward sa kanya, O God. Lahat po ng kanyang mga gagawin, Panginoon, alam ko ay mayroon kang reward, Panginoon. At ikaw ang magpapala, hindi lang sa kanya, 10 ng kanyang buong pamilya, O God. At tunay, lahat din po kami na makikinig, hindi lamang po namin nga po ito pakinggan lamang, bagkus ito, O Diyos, ay magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, ang namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita na tunay ngang magmanifest sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat po, O Diyos. Hayaan mo ng iyong banal na espiritu ang siyang manahan sa buong service na ito, O God, hanggang sa matapos. At tunay nga, Panginoon, ikaw ang maparangalan at maitaas sa aming mga buhay, O God. Salamat po, O Diyos. Muli, itong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po kapatid na Vicky for leading us in prayer and maging si Jonah for the praise and worship songs. Tayo po ay dumako na sa mga announcement. But before that, I just want to greet everyone. Magandang umaga muli sa bawat isa, sa mga family, sa mga household na naka-tune in this morning, even sa mga phones, sa mga laptop nila at saka sa Facebook Live na naka-join din sa atin sa umagang ito. So, good morning once again. And dumako tayo sa announcement. So, for next Sunday, we will have our worship service doon sa Belong Church venue nating pinagdausan last time. Ayun po ay sa opposite side of sa kabilang side ng Mitre 10. So, yun. Hinanap ko pa kasi kung saan yun. So, doon muli tayo magkakaroon ng worship sa ating Sunday. Sa ating worship sa Sunday, ang maging speaker natin ay ang ating Pastor Alex Hernandez. Ang presider po sa Sunday is ang kapatid na Heidi. Ang pastoral prayer po ang kapatid na Angelo. And Bible reader sa linggo ay si Brother Dominic. And ang offering prayer will be led by Angela. And praise and worship, Sister Jonah. Okay, so yun po, again, shared dinner. So bring bring a plate po. And hopefully makontak ko na yung administrator ng Target so I can take out all yung ating mga gamit doon para hindi na tayo muling bibili at saka yung ating mga panghugas or everything na naandun sa Target ay makuha ko na rin. So yan po ang ating worship for Sunday, and ang ating pong gawain ay nagpapatuloy sa Sabado po. Yep, sa Sabado po ang ating Adult Bible Study ay magpapatuloy sa pangunguna ng kapatid na Heidi. That's Saturday, 7:30 via Zoom. And young adult po ay, where is it? Yeah, Philippines and young adults ay nagpapatuloy din sa kanilang gawain every Saturday. Ganap na 7:00 ng gabi via Discord. Okay, yan po ang mga announcement. Kung meron pa po ay open po ang inyong lapag para po magbigay ng mga announcement. Pastor, meron pa po bang announcement? Yes, so yung ating Christmas party sa December 17, ito ay magpapatuloy na i-celebrate natin ang Kapaskuhan, December 17, at gain din po yung feeding or gift-giving program. Hopefully this year. And gusto ko lang i-announce, na dito rin ako sa Australia. Then yung mga ginagawa ni Lord dito sa Australia, ito yung mapag-uusapan natin sa meeting natin sa
December 9 sa mga nangyayari dito. So nakapag-usap na ako doon sa leaders dito about pagtatayo ng church dito sa Australia na magiging kabahagi ng PhilNZ Church sa New Zealand. So mabuti ang Panginoon. So hindi nawawalang kabuluhan yan pagpunta ko rito. And hopefully, by the grace of God, ito ay ma-register at maitayo before the end of the year. So sama po natin sa panalangin. At marami pa tayong mga plano para maipahayag at ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako. And by next year, by the grace of God, makapag-church plant din ulit tayo sa Pilipinas. So, yun po yung mga plano, but ang mabuti ang Panginoon dahil ito ay ina-allow niya na mangyari na ginagamit ang PhilNZ Fellowship Church na lumago. No? Hindi lang tayo New Zealand, matagal na natin itong pinagpe-pray at dinideclare, but si Lord ang nagbibigay ng katagumpayan. At ito po naman ay pinagkakaloob niya. So marami pang mga mabibless na mga tao dahil sa mga gawain ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Praise God. Magandang umaga po, si Sister Nina to ulit. Gaya po ng nasabi ni Pastor, marami po tayong i-include sa ating prayers. So, meron po tayong ating prayer on the 1st of December na po. December na mga kapatid. So, yan po ang ating fortnight prayer meeting. So, it's at 8 p.m. via Zoom pa rin po. So, magpo-post na lang po ako ng ating lineup. Maraming salamat po. Thank you, Sister Nina. Meron pa po bang announcement, Pastor? Or that's all? Okay, I guess abangan na lang po natin sa mga posting kung meron pong other announcement. Okay, so dumako na po tayo sa ating sharing and testimonies. Inaanyayahan po ang merong mga pasasalamat na nangyari sa kanilang buhay, mga kaganapan na pwede nating i-share. Big or small, blessing pa rin ito sa mula sa ating Panginoon. So you can just unmute yourselves para mag-share kayo kung meron kayong i-share. Purihin po ang Panginoon sapagkat nagkaroon na po tayo muli ng pananambahan face-to-face last Sunday. Katulad po ng na-share ko po sa atin pong prayer and Bible study na kung saan ay kapasalamat po kami mag-asawa sa inyo pong pagpapakita na kami po ay hindi mga first-timer, kundi kabahagi po kami at kapamilya na po ng gawain po dito po sa PhilNZ. Maraming pong salamat sa Panginoon at dalangin po namin na patuloy na tayo po ay sama-sama na maglingkod ng may kagalakan po sa ating po mga puso para po sa iglesia po ng ating Panginoon. We thank you. Salamat po. Salamat po, Pastor. Meron pa po ba? Okay, siguro po wala na, but if you can share sa sa susunod na linggo, okay lang din po. Okay, tayo po ay magpapatuloy sa ating worship. Pangunahan po tayo sa prayer, sa tithes and offering ng ating kapatid na Dardo. Andyan po ba ang kapatid na Dardo? Okay. Siguro, ako na lang po ang magpipray para sa atin. Ay, ayan po.
Tithes and offering po. Okay po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa umagang ito, O God, at kami ay pinagtipon mo muli, O God, upang ikaw ay sampahin, dakilain, Panginoon. Ikaw nawa, O God, ang maging kalagitnaan sa mga oras na ito sa aming pag-aaral niyong salita, O God. At lahat po kami ay nagpapasalamat sa mga binibigay mong biyaya sa bawat isa sa amin, sa aming mga proteksyon araw-araw, sa aming kalakasan, sa aming mga trabaho, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat dahil kung ito po ay aming pinapangalagaan, O God, alam namin, Panginoon, na kami pa ay pagpapalain mo. Kaya, O God, sa umagang ito, kami po ay nag-aalay, nagbibigay, O God, tanggapin mo po ang aming ikaputhandog sa umagang ito, Panginoon, na ito ay nanggaling sa aming mga bisig, O God, na bigay mong lakas para sa pang-araw-araw naming ikakabuhay dito sa New Zealand. Nawa magamit ito sa anumang gawain ng iyong kadakilaan, O God, upang maraming makaabot sa iyong mga salita, maraming maligtas, O God, sa pamamagitan ng mga handog na ito, O God. Kami po ay handang maglingkod din sa iyo, Panginoon, upang ang mga tao, O God, ay aming maabot sa pamamagitan ng aming handog na ito, upang lalo pang dumami ang iyong mga anak dito sa New Zealand, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, lahat ng papuri, parangal, pasasalamat ay aming binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, kapatid na Dardo. Dumako naman po tayo ngayon sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan sa Colossians 3, 23, 23 and 24. Dadalhin po sa atin ng ating Tatay Leo. Andyan po pa si Tatay Narding. Siya po ang... Hi, Sister Net. Whatever you do, Colossians 3. wala. Colossians 3, 23, 24, Colossians 3, 23 and 24. and 24, whatever you do, work it will all your heart as working for the Lord, not for human master. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is a Lord Christ you are serving. Pabalain nawa ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay ngayon ay dumako na po sa mensahe ng Panginoon na dadalhin sa atin ng ating pastor Jojo Asi from Australia. Good morning po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa umagang ito at tayo ay nagkita-kita kahit Zoom from Australia at nandito po ako para magbahagi ng salita ng Diyos. And salamat sa ating mga kapatid na nandiyan sa Pilipinas. Nakikita natin na nakasama natin sila sa Zoom at sa Facebook Live. Gayon din sa ating church sa New Zealand. Good morning po sa ating lahat. And sa iba pang nakasama din natin. Thank you kapatid Janet sa pangunguna ngayon, kay Tatay Leo sa pagbasa ng salita ng Diyos, and kay Jonas sa pag-awit, and sa prayer, no? Brother Dardo at si Sister Vic at sa iba pa na naging kabahagi natin ngayon. Purihin ang Panginoon ngayong umagang ito. At tayo po ay nasa ikatlong linggo na at tayo po ay magpapatuloy ng ating pag-aaral. Ang pinag-aaralan natin ay ito ay tungkol sa gratitude, no? Gratitude to God, no? And kumbaga punong-puno tayo ng pasasalamat. Yan. Diba yung gratitude sa dictionary, ito yung binabanggit, the quality of being thankful, no? So,
and readiness to show appreciation kung kanino man to, especially sa kabutihan ng ating Panginoon. At sa ating pong pag-aaralan, paki-share po yung slide natin doon sa topic natin ngayon, no? Para makita ng ating mga kapatid kung ano yung topic natin ngayon. Ito ay pay forward, no? So, habang sineshare yung pong ating topic ngayon, tayo po muna ay manalangin. Lumapit tayo sa Panginoon. So, good morning, Lord, and thank you, Lord, sa opportunity na sama-sama kaming makapag-worship sa iyo at tumihiling kami patuloy ng paglilinis sa aming mga kasalanan at nawa ang daloy ng iyong banal na Espiritu ay mapasa amin ngayon upang kami ay mabless at gumaling. Ano man, Panginoon, ang nararanasan namin ngayon, kung ito'y kalungkutan, ito man, Panginoon, ay pagkawala ng mga bagay sa iniisip namin, kaguluhan, Panginoon, ikaw magbigay sa amin ng comfort, ikaw magbigay sa amin ng peace. At nawa, Panginoon, ang sandaling ito na aming pag-aaral at pag-worship sa iyo ay madama namin ikaw, Panginoon. Ikaw ay Diyos na Espiritu, nandun ka sa lahat ng dako. Ako ay nandito sa Australia, ang ibang mga kapatid namin ay nasa Pilipinas, at ang iba ay ang karamihan ay nasa New Zealand. So, kung ano man kung nasaan man kami, hindi ka nako-contain sa isang dako, kundi kay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nandoon sa lahat ng dako. Dahil ikaw ay Diyos ng Espiritu at makapangyarihan sa lahat. Naniniwala kami, Panginoon, na i-bless mo kami sa aming pagkatuloy na pag-aaral dahil ikaw ang kasama namin at ikaw lang ang aming paparangalan ng pangalang Jesus. Wala na pong iba. Dahil dito, Panginoon, nandun ang aming pag-asa. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay nakamta na namin ang victory. Because ang victory ito ay nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, i-bless mo ang mga mensaheng ito at hindi ang mga labi na manggagaling sa akin na sasabihin ko ay pawang kapurihan sa iyong pangalan, O Lord Jesus. Hindi man karapat-dapat, ngunit yung pinagiging dapat. Dahil salamat po, Panginoon, sa iyong grace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, bakit ba tayo mag-pay forward, no? So, di ba yung pay forward, ang ibig po sabihin nito ay it means to do something nice, no? So, generally, sabi ko sa dictionary, without being asked and without any expectation of payment or return in any way. So, una muna, dito titingnan natin sa Biblia, basahin natin sa Tagalog, no, para mas maging maliwanag sa atin. Sabi po rito sa Colossians chapter 3, first week ng Sunday, pinag-aralan din natin ito. Ito naman ay dito pa rin tayo sa Colossians, no? Ang sabi po rito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag na, may ihayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. So, maganda po yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colossians, no? Binibigyan niya na reinforcement ni Apostle Paul ang mga Kristiyano doon, no? Dahil kayo ay muling binuhay ni Kristo, na kayo ay nagkaroon na kayo ng kaligtasan, no? Nagkaroon na kayo ng kapayapaan. Kasama niyo si Kristo, hindi kayo pa niya pababayaan. Walang problema na hindi na malulutas sa pangalan ni Kristo Jesus. Si Kristo ang kasama niyo. Palaging binibigyan ni Apostol Pablo na kung sino mang mananampalataya sa ating Panginoon Kristo ay maliligtas, no? Kayo ay meron ng bagong buhay, no? So, maganda yung encouragement dito ni Apostol Pablo at encouragement din sa ating mga kapatid, no? Dahil tayo ay
tayo ay mayroon ng kaligtasan, sinasabi sa atin dito, nakamtan na natin ang tagumpay, ang kaligayahan. So, papaano naman natin may babalik ang pasasalamat sa Diyos? No? Ang pay forward ay, for example, mayroong, alam nung ako ay nagtatrabaho pa dyan sa New Zealand, merong nagbigay sa akin ng kape doon sa isang station. So, hindi naman ako nag-order ng coffee. Ginagawa ko lang yung isang ATM doon, machine doon sa New Zealand. So, yung isang staff doon, inabutan ako ng kape. So, nagpasalamat ako. Sabi ko, salamat, no? Ginawa ko doon, dahil sa appreciation ko sa kanya, nag-selfie ako. I don't know kung nakita niyo sa Facebook, ipinost ko. Dahil hindi ako humingi ng kape, naka-smile ako lagi, and then binigyan niya ako ng kape, no? So, nagbigay siya, parang siguro na-appreciate niya yung aking ginawa doon. So, paano ka naman ito i-pay forward, no? So, paano ko yung mababalik? So, ang gagawin dito, ang ginagawa ko, bumibili rin ako ng, I think, nagawa ko to once, ng kape at ibinigay ko doon sa isang tao na hindi ko kilala. So, yung paying forward, no? And ang isa pang paying forward is kung naka-receive naman tayo ng halimbawa ng scholarship or pera or anything or kabutihan, hindi man pera ito, in kinds, ito ay ibabalik natin din sa iba. Magpapakita tayo ng kabutihan din sa iba. So, ito yung pay forward. Dahil sa atin, no, ito yung gratitude natin sa Panginoon. Pero ang tanong is, how do we pay forward sa Panginoon? Hindi naman natin kayang bayaran ang ginawa ng Panginoon sa atin. Di ba? Ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, binigay niya yung kanyang buhay sa atin. Kaya tayo naligtas. Hindi naman natin pwedeng literally, katulad ng ginawa ng ating Panginoon Kristo, siya pinako sa krus para ang lahat ng tao ay maligtas. Hindi naman tayo kinakailangan magpapako pa sa krus, no? Para tayo ay, ang mga tao rin ay magkaroon din ng kaligtasan. Si Jesus Christ lang ang makakagawa nito. So maraming mga paraan para tayo ay makapag-pay forward sa Diyos, no? So ang sinabi rito, the moment na tayo ay maniwala sa ating Panginoon Kristo, tayo ay meron ng kaligtasan. We have the assurance of salvation. And sabi doon sa 24, yung binasa natin kanina, ay we have now an eternal life. So every time tayo na lumalapit sa Panginoon, tayo pinapatawad niya sa ating mga kasalanan. Ganoon kabuti ang ating Panginoon. Hindi siya nagtatangi, tayo ay minamahal niya. Kahit tayo ay makasalanan, we are saved by the grace of God, no? So, how can we pay the Lord, no? Sa kanyang love, sa kanyang faithfulness. Ang tanong is, how can we express our love to the Lord? Yan po yung mga dapat nating tingnan ngayon, no? Sa paano natin ma-express yun, no? Sabi doon sa binasa natin kanina, 'di ba? Sabi doon sa Tagalog, basahin ko doon sa binasa ni Tatay Leo. Sabi po sa Tagalog dito, anuman ang inyong ginagawa, gawin niyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran niyo at alalahanin niyo ang ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So meron palang reward na kapag ini-express natin yung gratitude sa Panginoon. Meron pala siyang pagpapala. So tingnan natin yung mga pagpapalang gagawin sa atin ng Panginoon. Parang sinasabi natin, ang Diyos ay Espiritu, pero meron tayong mga magagawang tatlong paraan. Maraming mga paraan dito, no, na magagawa tayo. Kung gusto kong tingnan nyo sa Bible, no, kasi nandito yung mga paraan na sinasabi niya rito sa 5 hanggang 17. Meron pang ibang mga kaparaanan na expression natin sa panahon natin ngayon, bukod ng binanggit natin ng first week ng Sunday, ay tatlong kaparaanan na ito magandang gawin natin para mapakita natin yung ating gratitude or pagiging thankful natin sa Panginoon. Paano natin mapapakita, no? The first one na ating titingnan is, yan, i-share sa atin, is
the first one is to provide support to your pastor. Maganda to. Provide support to your pastor. No? Mga kapatid, mabuti ang Panginoon dahil tayo ay pinagkalooban ng pastor dito sa New Zealand. No? Yan si Pastor Alex ay nakita natin na siya ay inilagay ng Panginoon, siya yung kasama natin sa New Zealand sa mga gawain. No? So paano natin mapapakita ang pasasalamat sa Panginoon? Si Pastor Alex, no, siya ay inilagay ng Panginoon upang mangalaga sa atin, no, sa mga kapatid natin at maipahayag ang salita ng Diyos. No? So, tanong is, siya ay, paano natin siya mabibigay ng suporta? No? Ang suporta bang ito ay sa kanya lamang? Siyempre, magandang bibigay natin ng suporta sa kanyang family. Siya ay merong asawa at siya ay bigyan natin din ng suporta. Maraming mga paraan na support ang mabibigay natin. The first is yung emotional o spiritual support. No? Mabibigay natin sa Pastor Alex ng mapagpe-pray natin palagi. No? Pagpe-pray natin siya, kanyang asawa at ang katagumpayan sa pagmumuna niya dyan sa New Zealand. No? Kapag pinagpe-pray natin ang pastor o mga pastor ay nandoon ay ang Panginoon sa kanila. Nagiging matagumpay ang iglesia. Mahalaga po yun mga kapatid. No? At ang sabi po rito, gusto ko pong basahin dito sa inyo sinabi sa Colossians 3:12, nandiyan, no? As God's chosen people, holy and dearly, clothe yourself with love, compassion. Alam niyo, tayo ay sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay God's chosen people. Sino ba pinatutungkolahan niya dito? Siyempre, mga believers sa Colossians. At tayo, dito sa Philippians Church at sa mga ibang iglesia na naniniwala at nanampalataya sa ating Panginoon Kristo, tayo ay kabilang na sa Diyos. Pinili na tayo. Na tayo ay nakabilang na sa lahi ng Abraham at ng mga Israelita. Tayo na mga bagong Israelita ngayon, ng mga believers. No? So, sinasabi niya, kayo, mga God-chosen people, pakita nyo ang suporta nyo sa inyong pastor. No? Ang sabi po sa Hebreos 13:17, obey your leaders and submit to their authority. Ito po sinasabi dito po sa Hebreo. And they keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden. So, maliwanag po sinasabi rito, no? Na ating i-obey, i-respect, no? I-respect natin ang mga leaders, lalo na kung sino yung nangungalaga sa ating pastor, dapat tayong i-respect, obey natin sila at bigyan natin sila paano natin sila ma-respect? So, we need to provide them support, no? And pwede rin natin send your pastor or their spouse o a note of appreciation to their ministry o telling them, no? Alam niyo, pastor, pinagpe-pray ko kayo para kayo ay maging matagumpay. Tell them that we are here, no? Hindi lamang sa salita, kundi nakikita sa ating mga gawa at sa ating mga action ang pagbibigay ng support sa kanya. No? Dahil sila po ay sinasabi sa Hebrews 13:17 ating Panginoon na dapat natin silang i-obey. And kasama sa pag-obey, nagpapasakop din tayo sa authority kasi sila ang nilagay ng Panginoon. Si Pastor Alex nilagay dyan sa New Zealand. At sa Pilipinas, may mga pastor dyan. Nagpapasakop tayo sa authority ng Panginoon, no, na pinagkaloob sa Kanya. At ang isa pang magandang makita natin mga kapatid dito ay yung financial support. No? Mapalad tayo dahil nagkaroon tayo ng opportunity na magbigay din ng financial support sa ating pastor. At ito po ay nakasulat. No? Alam nyo, ito po yung magandang tingnan natin kasi natanong na rin sa akin ito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa, New Zealand. Sabi, dapat ba nating bigyan ng sweldo, compensation, kaloob ang pastor? Alam nyo, tingnan natin sa Biblia. Yes, at sinasabi mismo ni Apostol Pablo na
ano ba mga dapat ditong ibigay ng church, no? Gusto ko pong basahin sa inyo sa 1 Timothy 3:17. The elders or the pastor who direct the affair of the church are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Nakalagay niyo po yan sa Biblia. Alam niyo po yung word na double honor, ito po ay nagre-refer or referring to not only sa abundance of respect and obedience sa mga members ng church, but also, alam niyo yung sinasabi rito, ito ay reasonable pay. Yung Greek word pala na sinasabi ro na double, makikita natin is twofold, na ang ibig sabihin ng term ng honor, sinasabi rito ay a price or compensation in English. So yung pong kinukonect natin yung honor, ito po yung idea with the idea of recompense. So ibig sabihin ang ibig pong sabihin nito ay honorarium. 'Di ba? Pag sinabing honorarium, doon sa nagtatrabaho tayo or sa about it refers to payment, no? For unbilled professional services. So although ang isang ministry, hindi naman ito nire-recognize ng secular word na professional services, but sinasabi rito sa Biblia, maging sa kay Apostol Pablo, hindi lamang siya honor, kundi double honor. So binibigyan siya ng karampatang sweldo at para makapagpatuloy ang ministry sa Panginoon. Ay gusto ko pa-share sa inyo, no? Ako ay natutuwa dahil nung ako po ay naging pastor diyan sa Parañaque, sa Pilipinas, sa Maynila. Alam niyo yung pastor na yung church, yung Unida Evangelical Church diyan sa San Dionisio sa Parañaque, ay lubos ako nagpapasalamat dahil nung ako po ay naging pastor diyan, nag-start ako doon ng around 2002. Nakita ko ang iglesyang ito ay merong giver talaga. Bakit siya giver, no? Una, nung ako po ay pastor doon, ang sweldo ng pastor noong 2006, no? 2002, 2006 noon, ay 5,000 ang sweldo ng pastor. Malaki na po yun nung panahon na yun. Pero ang church diyan sa Parañaque, yung Unida Evangelical Church sa San Dionisio Parañaque, ang binibigay niya, hindi po siya malaking church. Ang binibigay niya ay halos doble. Kung ako ay tumatanggap ng 5,000 noon, ang binibigay niya is 10,000. Kung nung time na yon, alam ko yung mga sweldo ng mga churches. But itong church na to ay giver. Alam nyo, binibigay niya higit doon. At no wonder, alam nyo, ginagawa ng Panginoon doon sa iglesia, lalong pinagyayaman ng Panginoon ang church. Siyempre, pag sinabing church, yung mga members, lalo na yung mga nagbibigay, lalong umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Hindi lamang financially, kundi nagsigla ang church. Mag-provide siya ng support sa kanilang pastor. Natatandaan ko nung ako ay associate pastor pa, hindi pa ako naging full-time pastor nung 2004. Sinabi ko doon nung ako speaker doon during that time, kasi nakita ko ang ginagawa ng church every Sunday pagkatapos ng worship service, ang ginagawa po ng church, yung pamilya ng mga pastor ay pinapakain nila, no? Dinadala nila yung mga members na giver. Alam niyo saan kami dinadala doon? Sa isang restaurant. At nung nakita ko yung ginagawa ng church doon sa kanilang workers, pinoprovide nila ng support. Alam niyo at nagpatuloy yun hanggang ako ay nagkaroon ng, sinabi ko nung ako ay naging full administrative pastor sa church na yun. Kasi ang mga pastor sa Unida ay na-assign sa iba't ibang church. Nagpapalitan ng iba't ibang lugar, na-assign sa Bicol, na-assign sa Metro Manila, sa Cavite. But nung ako ay nandoon nagpastor dyan sa Parañaque, nabanggit ko doon mabuti ang kanilang ginagawa.
At dahil ito'y pagpatuloy. Alam nyo, nung walis na ako, 2006, nag-migrate kami sa New Zealand, patuloy na ginagawa ng mga members ang pangangalaga sa pastor. Patuloy sila nagbibigay. Napaka buti ng Panginoon dahil nung time na yon, alam niyo nung time na yon, nung ako umalis, kami ay wala pa kaming building. Nung time na yon, ang naging role ko bukod doon ay dahil nagkaroon pa ng cash, may case pa yung lupa, ako ang nagsaayos para ito ay magkaroon ng kaayusan yung lupa ng titulo. At nung umalis ako doon, dahil giver yung mga church member, umalis na ako doon, after few years, naitayo ang building doon. No? So yun pala naging role ko doon sa church na yun. At nakita ko yung heart and ng mga members. Hanggang sa ngayon, nakita natin may building na doon, nagpapatuloy ang gawain, that is matagal ng panahon, at may air condition sila. No? And maganda ang flow at ang masigla ang mga gawain dahil sa Panginoon. So ito po ay may reward. No doubt, sinasabi rito ng Apostle Paul na Pablo na magbibigay kayo ng reward. No? Maraming mga karanasan sa buhay natin kapag inuna pala natin ang pagtulong, ang pagmamahal sa lingkod ng Diyos, tayo ay pagpapalain. Sinasabi nga dito na they are worthy of double honor. And sinabi pa niya sa 1 Timothy 3:1, this is a trustworthy saying. If someone aspires to be a church leader, sabi dito, he desired an honorable position. And the good thing, ang nakita ko mga kapatid sa New Zealand o sa Western country, dahil sa Western country, dahil meron silang equal opportunity, dahil kung ikaw ay nasa isang church, meron standard na pay, na at least minimum pay, ang ibinibigay sa mga workers. No? And sa New Zealand, sa Pilipinas, hindi standard ang pay, no? Hindi pare-parehas. But sa Western countries, like New Zealand and Australia, kapag ikaw ay nasa ministry, kumuha ka ng isang pastor, isang worker, sila ay dapat nandoon sa standard. At least sa minimum na standard ay ibibigay dahil yun ay batas. No? So maganda pa rin ang pamamalakad ibig sabihin sa Western country dahil ito ay merong equal opportunity. So, kumbaga, babalik tayo dito. Kung titignan natin sa Biblia, may papractice natin ang gratitude. Paano natin mapapasalamatan ng Panginoon? Siyempre, the first one is provide support to your pastor. Hindi lang sa pastor, kundi sa kanilang family. No? Sa aking karanasan, for about 20 years, kung titingnan natin, isusupport natin ang workers, ang pastor, i-bless tayo ng Panginoon. No? Higit pa doon sa ating inaasahan. Yan po ang mahalaga kasi kapag sinuportahan natin ang pastor, ang worker, lalo na dyan sa New Zealand, ako ay dinala ng Panginoon dito sa Australia, na pag-start ulit ng bagong ministry, kung susuportahan natin ang pastor natin, si Pastor Alex dyan sa New Zealand, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. The second point na titingnan natin, paano ba natin may ibabalik sa Panginoon ang kanyang kabutihan, no? Sa ginawa sa atin. Niligtas tayo ng Panginoon. Tayo pinatawad niya sa ating mga kasalanan. Paano ba natin sasabihin sa Panginoon na may babalik natin sa Kanya yung Kanyang pagmamahal sa atin? Kaya ba natin siyang bayaran? Hindi. Hindi natin kayang bayaran ng Panginoon dahil walang katapat na kabayaran ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Subalit, the second point ay meron tayong magagawa. Mabe-bless natin ang Panginoon sa pagsunod doon sa mga tinuturo niya sa atin. So, sa pamagitan ng giving tithes and offering. Sabi po rito sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. No? Although ang context nito ay hindi sa tithes and offering, but sinasabi rito, binabanggit dito mga kapatid is, yung tithes and offering is
part din ito ng ating expression, no? Ng ating gratitude, no? Paano natin mapapakita yung, kumbaga sinasabing, ito yung tangible, no? Na pag sinabing tangible, yung mga bagay na gagawa natin na nakikita, no? Yung pagbibigay ng tithes and offering sa Panginoon para yung gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy at sinusuportahan natin yung tangible effort ay patuloy. Paano ba natin mapakita? Sinusuportahan natin ang church, ang mga ministry, nasusuportahan natin sila sa pamagitan ng ating tithes and offering. No? And makikita rin natin yan sa Proverbs 3:9, sabi, di ba? Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Alam niyo yung tithes and offering, hindi naman ito yung buong kayamanan mo. Ito yung portion lamang ng iyong pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Hindi ka naman magkakaroon ng trabaho kung di dahil kay Lord, dahil sa Panginoon. Diba? Saan ba galing ang lakas natin? Ito'y galing sa atin sa Panginoon. Lahat yan. Kundi binibigay lang natin yung portion na pinagkaloob sa atin sa Panginoon. Hindi ito bayad, kundi ito yung iyong pagsunod sa Panginoon. It's one way of ng gratitude mo sa Panginoon. Gusto mong i-bless ang Panginoon, ipakita mo sa pamagitan ng tithes and offering, no? And may pay forward mo ito paano ka ba makakatulong sa Panginoon kung wala kang talento sa pagmimisyon, wala kang talent sa ibang bagay, then give your tithes and offering dahil ikaw ay nagiging kabahagi para yung mission na ginagawa ng ibang pastor at ng mga missionary, nagagawa nila yon dahil binibigay mo itong tithes and offering mo sa Panginoon, sa church kung saan ka nakabilong. And gusto kong pasalamatan ng Panginoon dahil yung family ko, especially diba, yung aking asawa, yung aking mga anak, Janet, si Jonah, and Joss. And nakita ko mga kapatid dito sa New Zealand, na nakita ko yung kanilang religiously, they are giving their tithes and offering. Kahit si Joss dito sa Australia, nakita ko doon na siya nagbibigay ng kanyang tithes and offering. Diyan pa rin sa New Zealand, no? Nakita si Jonah, no, nakita ko ron. Binibigay ko tong example kasi nakita ko kasi diyan sa New Zealand, ilang taon na ba ako diyan sa New Zealand? 17 years. So, and hindi ko naman directly sinabi sa kanila na bigay niya yung tithes and offering. Ang ginagawa ko sa church lang at sa mga messages at ginagawa namin itong mag-asawa yung action. Paano yung action? Kami muna ang nagbibigay ng tithes and offering. At dahil doon, nakikita ng mga anak namin at sila lumaki na, naging young adult na sila ngayon, sila nagbibigay ng tithes and offering. No wonder, pinagpala sila ng Panginoon, napakaganda na yung kanilang mga trabaho, sa kanilang paglilingkod, at sa kanilang pagbibigay sa Panginoon. Alam nyo, dahil ako ay nakikita ko doon, kung na talagang religiously nakita ko talaga ng aking mata kung gaano kalaki yung kanilang binibigay sa Panginoon sa pamamagitan nila ng tithes and offering. No? Alam yan ng ating mga trustees at ang iba pang kasama natin sa pangangalaga sa ng ating church. No? So, doon mag-manifest yung kanilang love sa Panginoon. No? Ng aking family, nakita ko roon na talagang sila ay giver and tither. So kung tayo pala, sa church natin, no, hindi natin ibibigay yung pinaka-least, kundi ibibigay natin yung the best. Diyan, sabi sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth. So, paano natin ma-honor si Lord? Paano natin ma-bless si Lord? With your wealth. Doon sa Proverbs, yung first fruit offering na sinasabi, no? Sila ang mga Hudyo, binibigay nila yung unang ani nila. Ibibigay nila yun sa Panginoon. No? Unang ani, first fruit of all their crops. Yung inong ani, ibibigay nila lahat yun sa Diyos. Sa atin naman ngayon, di ba sinabi din sa atin ngayon sa 2 Corinthians, no? Kung ano yung maluwag sa yung puso. Kasi kung halimbawa, ang kaya mo lang ay 5%, kung yun lang ang kaya mo, basta maluwag sa heart mo,
natutuwa na rin ang Panginoon nyo. Kung kaya mong sundin nyo na sa Bible na 10%, katulad ng mga Hudyo at ng mga believers na pinagpatuloy yun, maluwag sa heart mo, hindi ka napipilitan, i-bless ng Panginoon yun. No? Hindi ito sa laki o liit, kundi ito'y nasa heart natin. So, kung gusto mo lalo kang i-bless ng Panginoon, ibigay mo, subukin mo ang Panginoon. Sinabi sa Malakay 3. No? So, ang sinasabi rito mga kapatid, ito ay mayroong nagbibigay tayo ng may kagalakan sa Panginoon. Paano natin mapay forward ang Diyos? Hindi naman natin kayang bayaran ang ginawa niyang pagliligtas sa atin. Paano tayo mabibless? No? Mabibless tayo kapag binigay natin yung para sa Panginoon sa pamagitan ng ating tithes and offering. Pangatlo at panghuli na paano natin mapapasalamatan ng Panginoon, no? Diba? Unas, binanggit natin yung provide natin support sa mga pastor, bukod lang sa panalangin, sa pagtulong sa kanila, pagbibigay ng kanilang ng compensation, yung para sa kanila. Ito ay nakasulat sa Biblia, ito ay sinasabi ng Panginoon. And the second one is to bless the Lord with your tithes and offering, no? We're showing our gratitude, we are expressing our gratitude to the Lord, no? By paying forward sa mga ibang tao, no? Dahil kapag ginagawa natin sa mga tao, sa church, and ito ay ginagawa natin sa Panginoon. Sinabi do, whatever you do, kung ito ay ginagawa natin kay Lord, then we will be blessed. Merong reward, no? Sinasabi ron. So, the last one is yung feed the hungry, give water to the thirsty. Basahin po natin yung huli, sabi dito sa Colossians 3:24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Jesus Christ you are serving. So kapag ginagawa pa na natin yung mga bagay na to, tayo ay nagbibigay sa Panginoon. Yeah? Diba? Sinare ko sa inyo kanina, diba? Yung ginawa ng mga ng mga kung saan ako'y church dyan sa naglingkod dyan sa Pilipinas sa San Dionisio Evangelical Church, no? Giver sila, and that's why sila pinagpapala ng Panginoon. At alam nyo, ang dito rin sa Philansed, giver din ang church natin, mga kapatid. Alam niyo yung Feed the Hungry, maraming naging ministry ang ginamit ng Panginoon ang Philansed Fellowship Church sa pagbibigay. Yung mga may sakit na hindi man natin kilala, nagbibigay ang church, no? Yung mga yung nagkaroon ng sa Mangyan ministry, nagkaroon tayo ng medical mission doon. Ang Philansed Church, nakabahagi ang Unida Evangelical Church doon sa Mindoro. Nagbigay tayo ng gamot, may mga doktor na kasama natin doon, binunutan sila ng ngipin, libre. Lahat yun, apat kaming pamilya during the time. Nagpunta ang Mindoro at nagbigay ng mga bumili pa kami ng gamot diyan ni Janet sa kapasama si Pastor Eric sa Maynila, dinala doon at pinagkalooban sila ng mga yung iba ay pagkain, pinamahagi natin doon. Ito po ay kasama ang Philansed Church, no? At nagkaroon ng Haiyan Typhoon, kasama natin yung migrante na katulong natin para tulungan ang mga naapektuhan ng typhoon. Nagbigay din tayo doon ang Philansed Church. At napakaraming ginagawa ang Panginoon sa Philansed Church. So giver din ang Philansed Church. At lalo pagpapalain pa dahil meron tayong mga gagawing mga gawain. Alam niyo nung nakaraan, ang iglesia, ecumenical naman, hindi evangelical, ay lumapit sa atin para sa kanilang gawain sa nasyonal, sa kanilang gawain para dyan sa Maynila, at tayo ay nagkaloob din. Alam niyo, mga binibigay natin, kung ikaw convert mo sa peso, hindi ito maliit, no? It means 15,000, 30,000 pesos. So, hindi naman ito sa amount ng pera, kundi ito yung heart na ikakaloob natin sa mga mission nito, sa mga ministry na to. And salamat sa Panginoon, dahil
ang Philadelphia Church ay nagpapatuloy sa gawain at pagbibigay. At ngayon pong mga kapatid, meron tayong gawain ngayon sa December. Ito ay feeding program o ito ay gift-giving program. Diyan ngayong December, kung ito o December o January ito ay mangyayari, tayo may mga gawain na naman na nagagamitin ang Philadelphia Church para gawin ito. And sabi po rito sa basahin po natin sa Isaiah, no? Sinabi po rito, feed the hungry and help those in trouble, then your light will shine out from the darkness, and the darkness around you will be as bright as noon. So every time pala na meron tayong ginagawang pagtulong sa iba, paying forward, no? Sa mga kilala man natin, believers man yan o hindi, napaparangalan ng ating Panginoon. Napaparangalan si Jesus kasi tayo'y nagiging kabahagi ng ministry ng Panginoon, no? Na-express natin yung gratitude sa Panginoon by showing our love to other people, believers or non-believers, no? Ito'y giving water to the thirsty, feeding the hungry. Ito yung mga tangible action na nakikita sa atin. We are now paying forward to the community. Diba? The first one, we are paying forward sa mga workers. Ngayon naman, sa second one, na sinabi natin, we are blessing the Lord with your tithes and offering. At ngayon naman, we are paying forward to the community, kung saan tayo belong. No? Ito pong Phil and Said Fellowship Church feeding program o gift-giving program is a good thing. Tayo ay nagiging kabahagi ng ating Panginoon. We are paying forward. Lord, salamat po sa kabutihan na binigay mo sa akin. We are paying forward by feeding the hungry, by sharing the Word of God, by giving them water. No? Kapag sineshare natin yung Word of God, napaparangalan ng Panginoon. Binabahagi natin, sinasabi natin sa kanila, ako'y naligtas dahil kay Kristo. Gusto kong i-share sa iyo. Gusto kong i-pay forward yung ginawa ng Panginoon sa akin. Sa pamagitan ng i-share ko rin sa iyo yung blessing na ginawa sa akin ng Panginoon. Because I appreciate the Lord. Yung ginawa niya. Ako'y naligtas dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Binigay niya kanyang buhay sa akin. Ako'y nagkaroon ng kaligtasan. Ako'y nagkaroon ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. And I want to pay it forward to the community. I want to share it to you. No? Dahil mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos. At gusto ko rin ikaw ay mabless. Gusto ko rin ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Gusto ko rin ikaw ay magkaroon ng pag-asa. No? Sinasabi natin sa iba, we are paying forward sa pamamagitan ng mga ibang tao. No? So, ang tanong ngayon, gusto ko pong iwan sa inyo mga kapatid. Ano ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin ngayon? Ngayong 2023, patapos ng 2023, ano yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon na maipay forward natin? No? Kapag magbigay tayo ng kabutihan sa ibang tao, sa Panginoon, hindi man natin na-expect, babalik ito sa atin. Kung ang bigay natin ay pera, babalik ng Panginoon sa atin ito. In many ways, maaaring ito yung pera, good health, good life, good family, yung peace of mind, yung mga security, mararamdaman natin ito kapag ito'y ginagawa natin sa Panginoon. No? Lahat ng ito ay ibabalik ng Panginoon. Ayaw man natin hindi. Ang Panginoon ay nakikita ang lahat ng ating ginagawa. Ibabalik ng Panginoon ang lahat ng mga kabutihan na ginagawa natin sa mga tao at lalong higit sa Kanya. So, we can start yung gratitude natin sa Panginoon ay by doing these things. No? Ulitin natin, yung tatlo natin pinag-aralan is provide support to your pastor. Bigyan natin yung the best, no? Sa Panginoon by giving the support to our pastor. The second one is to bless the Lord, no? Paano? With our tithes and offering. At the last one is feed the hungry. Give water to the thirsty. Share the word of God sa mga taong nangangailangan ito. Because they need Jesus. They need love. They need hope. And they need healing.
ang Panginoon ang nagpapagaling at nagbibigay ng pag-asa. At nawa sa diwang ito ay mapasa atin ang biyaya ng Panginoon. And I pray na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kapayapaan, pag-asa, at kagalakan sa puso natin dahil nasa sa atin si Kristo. Magpatuloy lang tayo na maglingkod sa Panginoon and we pay forward to the Lord. No? Pay forward. Lahat ng kabutihan ginawa niya sa atin and the rest, no? And the Lord will do the rest. No? Magkakaroon tayo ng abundant blessings. Yung reward, sinabi doon sa Colossians 3:24, reward that hindi pa natin natatanggap. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Lord, sa iyo dahil sa iyong mga salita ay nagbibigay ito sa amin ng panibagong perspective in life, Lord. Kung kami mga Panginoon na nagiging selfish or nakikita namin that na hindi namin nagagawa mga bagay na to, subalit ito ay papaltan mo, Panginoon, ng pag-asa at kami magiging selfless, Lord. Dahil una, pinakita mo sa amin yung selflessness. You gave your life to us and for us to be saved. At kami ay nagkaroon ng kaligtasan, ng assurance ng salvation. Nagkaroon kami ng forgiveness of our sins dahil sa dugo, sa yung dugo na nabuhos na doon sa cross ng Kalbaryo, kami ay nagkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At thank you, Lord, sa iyong pag-ibig dahil pinagkaloob mo pa yung banal na Espiritu mo sa amin para maunawa namin ang aming pong mga pinag-aaralan sa iyong mga salita at nagiging gabay namin sa araw-araw, Lord. Nagiging kalakasan namin, Panginoon, sa iyo. Hindi natatapos yung pag-ibig sa amin, Panginoon. Nandun pa rin ang pagtingin mo sa amin, Panginoon, Lord, sa iyong kabutihan, Lord. And I pray, Panginoon, sa lahat ng tao na nakikinig nito, naabot man ang mensahe ito, ay sa New Zealand, sa Pilipinas, nasa imang dako, sila ay mapagpala ng iyong mga salita. I-bless mo sila. Pagpalain mo sila sa kanilang mga negosyo, pagpalain mo sila sa kanilang mga trabaho, pagalingin mo sila sa kanilang mga nararamdaman ngayon, at sila ay magkaroon ng comfort, ng love, at ng assurance, ng peace. In the name of Jesus, I pray, Panginoon, na ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya na hindi pa nila naranasan sa kanilang buhay. At sila ay mapatuloy sa paglilingkod sa iyo at makatuloy na may pataas ang iyong pangalang Jesus, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa lahat ng oras na to na kami ay nagsama-sama na i-worship ka sa pamagitan ng iyong word, O Lord. Purihin ka, O Diyos, at naway ibigay mo sa amin, Panginoon, ang bendisyon at pagpapala na nagmumula man lamang sa iyo na pinagkaloob ni Apostol mo sa pamagitan ni Apostol Pablo doon sa mga believers at hanggang sa mga believers ngayon na naniniwala sa pangalang Jesus. May the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, and the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. In the mighty name of Jesus, to God be the glory. Amen and amen. Amen. Purihin ka, Diyos. Thank you po sa word. God bless us all. God bless everyone.